Nakakabilib ang ginawa ni Justin Gutang sa kanilang first game, 11 points, 8 rebounds, 7 assists para sa isang Asian import o Asian quarter player ng KPL para sa team ng Seoul Samsung Thunders. Defense at rebound naman ang pinakita ni Kai Sotto sa kanilang unang laro laban sa team ng Alvark Tokyo at magandang simula nila at nakipagsabayan sa laro laban sa team ng Alvark Tokyo. Defense na may kasamang rebound ang karamihan sa plays ni Kai Sotto at naggamit niya ang kanyang height sa loob ng paint. Nagkatalo nga lang sa shooting percentage at dito nadihado ang team ng Koshigaya Alphas lalong-lalo na sa 3-point area. Solid pa rin ang rebound at block ni Kai Sotto, angat na angat ang kanyang laro sa aspeto na ating nabanggit. Nagmimintis nga lang ang tres ng Koshigaya Alphas. Halos lahat ng mga players inaalat ang kanilang 3-point shooting at dito na nakalamang ng konti ang team ng Alvark Tokyo. Nakapag-adjust sila at nagagawa nilang maipasok ang kanilang mga tira sa 3-point area. Kita naman na nakakasabay ang Koshigaya laban sa team ng Alvark Tokyo pero meron talaga yung biglang nagkukulaps ang opensa ng Koshigaya Alphas. Hindi sila makasagot sa sunod-sunod na tira ng Alvark Tokyo. Parang 1:3 ang nagiging labanan sa opensa sa tatlong tira ng Alvark Tokyo na kanilang naipapasok. Isa lang ang naisasagot ng Koshigaya Alphas lalong-lalo na nga sa second quarter at fourth quarter. 3 points, 7 rebounds sa 2 blocks ang nagawa ni Kai sa game na ito at solid talaga yung depensa ni Kai Sotto. Maging sa rebound ay ayos na ayos pa rin. Napansin natin na walang gaanong mabilisang plays ang Koshigaya Alphas kagaya ng Kai Sotto. Kawamura combo, quick plays sa loob ng paint at yan ang pasya ni Coach Anzai. Isa ito sa posibleng magiging adjustment ni Coach Anzai ngayong araw, atake sa loob ng paint gamit ang height ni Kai Sotto. Umasa nga rin ang Koshigaya Alphas sa game na ito sa kanilang 3-point shooting. Yun nga lang, mas marami silang naibato tapos mas marami pa ang nagmintis. 18% lamang sila sa 3-point area at halos 28% naman ang team ng Alvark Tokyo. Malaki ang agwat ng dalawang team sa 3-point shooting percentage. Sa rebound naman parehas, 42 rebounds ang nagawa ng magkalabang team. Still ang isa sa nagpapanalo, 11 ang steal ng Alvark Tokyo habang ang Koshigaya naman ay nasa 4 lamang. Game 2 na nga tayo ngayong araw para sa back-to-back games ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Alvark Tokyo. Home court pa rin ng Alvark Tokyo at ang mindset naman ng Koshigaya Alphas ay ang makabawi laban sa team ng Alvark Tokyo ngayong araw. Mas mababa ng konti ang level ng mga guards ng Koshigaya kumpara kay Kawamura pero kaya rin nilang gawin ang ginagawa ni Kawamura kung magbibigay lang ng go signal itong si Coach Anzai na gamitin si Kai Sotto para sa mga alley-oop plays at ito ang isa sa nakikita natin na adjustment sa opensa ng Koshigaya Alphas ngayong araw. Ibang klase naman ang ipinakitang performance ni Justin Gutang sa KBL at hindi nagpahuli bilang isang Asian import para sa team ng Seoul Samsung Thunders. Nagkaroon siya ng magandang laro kasabay ng panalo na ikinasaya naman ng mga Pinoy basketball fans na nakasunod at nanonood sa laro ni Justin Gutang sa KBL abroad. Nagkaroon si Justin Gutang ng 11 points, 8 rebounds at 7 assists sa kanilang latest na laro. Mataas-taas nga rin ang stats ni Justin Gutang sa larong ito at may highlight plays pa nga siya na nagawa na nagpawaw nga rin sa mga fans ng Seoul Samsung Thunders. Maliban kay Carl Tamayo, SG Bilangel at iba pang Pinoy players ay isa nga si Justin Gutang na merong magandang laro sa KBL na mula dito sa Pilipinas. Bago na-recruit si Justin Gutang sa KBL ay naglaro ito ng college basketball dito sa Pilipinas at ngayon ay isa sa mga Filipino basketball players na maganda ang nilalaro sa liga ng KBL. Napapabilib tayo ng mga KBL Asian quarter players na mula sa Pilipinas dahil sa kanilang magandang stats at nagagawa nila ito dahil nakakasabay at nakakasunod sila sa sistema ng kanilang team. Ren Sabando, inaabangan na nga rin kung saan maglalaro. Athletic itong si Ren Sabando. May laro sa offense at defense at masipag nga rin sa paghabol ng tira ng kanilang kalaban kaya naman marami nga rin siyang black highlights na nagawa sa team noon ng anyang Jungkwanyang Red Boosters. Sa opensa naman explosive at mabilis ang opensa ni Ren Sabando at karamihan pa nga dito ay mga highlight plays. Ang makabawi ngayong araw ang goal ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Alvark Tokyo at magagawa nila ito kung sila naman ang magkakaroon ng mas magandang percentage sa kanilang mga tira at mabawasan nila ang kanilang mga turnovers na naging dahilan nga rin sa pagkatalo nila sa first game. Nakikita natin na gagamitin ni Coach Anzai si Kai ngayong araw sa opensa at magkakaroon sila ng mga mabibilis na inside plays parang Kai Sotto Kawamura style sa team noon ng Yokohama Bay Corsairs. Maganda ang mga plays ni Kai Sotto sa depensa at pagkuha ng mga rebound pero kailangan nga rin na magkaroon sila ng mas mataas na shooting percentage kumpara sa kalaban kung gusto nilang manalo dahil baliwala ang depensa at rebound kung hindi naman pumapasok ang tira ng Koshigaya Alphas laban sa team ng Alvark Tokyo. Maganda na may depensa ang isang team pero mas gaganda pa ito kung sasamahan nga rin nila ng magandang opensa. Araw na naman ng laro Koshigaya Alphas laban sa team ng Alvark Tokyo para sa kanilang second game at ang makabawi ngayong araw ang goal ng Koshigaya Alphas.